Hello mga ka-Disney Princess! Welcome to my mini vlog. Simula nga nung nag-start na ang class, ito na ang naging daily routine namin ni Jillian. After ko nga maihatid si Jillian sa kanyang school, naglalakad na lang ako pauwi at lagi kong nadadaanan tong malunggay pandesal, kaya ito na yung lagi kong binibili pang almusal. Pagdating naman ng 10 a.m. ay susunduin ko na siya from school. Pagka-uwi nga namin ay binuksan ko agad tong na-order ko through online na double burner stove. Dahil kung napanood nyo yung recent na in-upload kong video ay nasira nga yung dati naming kalan. Instead na ipagawa nga yun or hindi ko alam kung magagawa pa ba, bumili na lang ako ng bago. Ako na nga rin na nagtanggal at nag-assemble na itong kalan namin. Hindi ko na nga hinintay na makauwi pa si daddy dahil madali lang naman tong gagawin ko. Nilinis ko na lang din yung paglalapagan ng aming bagong burner. Madali lang naman to ikabit, basta make sure na properly lang yung pagkakakonect ng hose. Nag-order na nga rin ako agad ng bagong kalan kasi matagal-tagal na akong hindi nakakagawa ng cooking videos at puro na lang lutong ulam sa labas yung mga binibili namin. Minsan naman nakikiluto ako sa mabait naming kapitbahay. Ayan, nung nakabit ko na yung hose, chinek ko lang din kung sumisingaw ba yung gas at kung maayos ba yung labas ng mga apoy sa mga butas. Pagkatapos ko nga sa may kusina at ito dumating din yung in-order ko na unan through online shop din. Maalala nyo nga nung binaha kami, nabasa yung mga kutsyon namin at mga unan. Yung kama namin at yung ibang unan ay nilabhan ko na lang at yung mga iba na hindi na talaga pwede, dinispose ko na lang din. Ito nga, tinisprayan na lang namin ng linen spray from Japan Homes. Simulat sa pool din talaga, ito na yung ginagamit kong room and linen spray sa bahay. Kita nyo naman na bongong-bongo na si Jillian at hindi na niya hinintay na mapundahan ko to at humiga na nga. Nag-thank you pa ang bata. Kinabukasan nga, umalis kami ni Daddy para pumunta sa isang Pag-ibig branch para mag-asikaso ng mga accounts. Sobrang dami ng tao pero mabilis lang naman yung process namin. Around 1 p.m. na nga nung natapos kami dito at naghanap na kami ng makakainan. Habang naghahanap, napadaan kami dito sa store na all items starts at 50 pero syempre hindi lahat 50. Katulad na itong pack ng chocolate na 100 pesos at nagtry lang din ako ng ibang nilang mga biskwit kasi kakagaling ko lang ng Korean Mart nung nakaraan at halos doon ako bumili ng mga cookies. Meron din silang mga organizer. Ang cute din ng mga coffee mugs nila. Nagpabili nga lang si Daddy ng gantong organizer dahil lalagyan daw niya ng mga gagamba. Meron din sila dito ang mga toiletries at iba pang mga gamit sa bahay. Si Daddy nga bumili ng 2 candy jars. Pupunuin daw niya yan ng mga candy. Imbis na magbawas kami ng gamit sa bahay, nadadagdagan na naman. At sakto, paglabas nga namin ng store na to, katapat lang niya yung LAN hotpot at dito na rin kami nag-decide na mag-lunch. Around 2 p.m. na to kaya hindi na masyadong puno yung resto nila pero makikita mo na ang dami pa rin kumakain. Ang ganda nga ng interior niya at sobrang spacious. Pumunta na nga rin kami sa mga stations para makakuha ng mga food at ito yung station ng mga sauces. Sa tabi niya yung iba't ibang klase ng noodles and mushrooms. Meron din sila ditong mga laman loob. At sa tabi naman niya yung mga cold cuts at veggies, pwede mo siyang ilagay sa inyong soup or ipa-fry. At ito ang kanilang soup station and frying station. Sa pagpasok mo nga ng resto nila, meron na rin mga ready-to-eat food at sobrang sasarap ng mga to. Sakto pagdating namin ng table ay ibubuhos na nila yung kanilang soup stocks na 6 hours daw nilang pinakuluan. 2 flavor nga yung pinili namin, yung super spicy and yung bestseller nila na chicken soup. Tinanggal na rin pala nila yung kanilang time limit kaya hindi ka mape-pressure na kumain dito at may enjoy mo talaga yung food nila. In fairness sa LAN hotpot, quality yung mga food nila at masasarap talaga. Maganda, spacious yung lugar at tama lang yung mga spacing ng bawat table kaya hindi ka maiinitan. Meron na rin palang kasamang bottomless iced tea sa kanilang price. Ayan pala yung unang set ng mga pagkain na kinuha namin. Lahat talaga ng food nila masasarap kahit yung mga ready-to-eat food na. Nasa top list namin ang LAN hotpot pagdating sa mga hotpot restaurant unlike sa iba na may time limit na tapos hindi pa quality yung mga food kahit sabihin mong unli. Pero make sure nyo lang din na mauubos nyo yung mga kinukuha nyong food kasi meron silang charge sa mga leftover. Natatawa nga kami ni Daddy kasi itong serving lang ng noodles yung nilagay namin pero nung kinakain na namin siya parang hindi siya maubos-ubos.
Sobrang nasulit talaga namin yung stay namin sa Lan Hotpot. Gumawa na lang din kami ni Daddy ng tag-isang dipping sauce. Yung kanya lahat maanghang at yung akin naman medyo creamy dahil merong mga sesame oil tsaka peanut sauce. Hindi na kami nakapag-video while eating kasi sobrang gutom na at nalobat na yung cellphone ko. And enjoy na lang namin yung bawat kain namin. By the way, yung brunch pala neto is sa may Ayala Circuit lang. Kung hindi nyo pa natatry ang Lan Hotpot, ito na ang sa inyo at isama nyo na siya sa inyong bucket list. Yun lamang for today's video. Thanks for watching. Bye!